4 na araw matapos na ipag-utos ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez sa mga opisyal ng ahensya sa road at rail sector na mag-commute papasok sa kanilang mga opisina gaya ng karaniwang mga mananakay, ilang rekomendasyon na ang natanggap ng ahensya mula sa mga ito para solusyonan ang lumalalang pasanin ng mga pasahero sa araw-araw nilang pagko-commute sa mga pampublikong transportasyon. Kabilang sa mga rekomendasyon na kanilang nakuha mula sa mga opisyal ang pagdaragdag ng mga PUV units sa Commonwealth Avenue, maayos na mga walkway o overpass sa mga pedestrian at dagdag na istasyon sa EDSA busway, lalo na't patuloy lumulobo ang bilang ng mga commuter, partikular na tuwing rush hour. Napansin din ng mga kawani ng DOTR sa kanilang pagkukommute ang maduming sidewalk ng mga mananakay, kung saan kadalasang makikitang nakatambay ang mga street dwellers at illegal vendors na tingin nila ay hindi ligtas daanan ng mga pedestrian. Ayon kay Secretary Lopez, kasalukuyan na raw nakikipag-ugnayan ng MRT3 sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Pasay City Local Government para solusyonan ang nasabing problema. Sa ngayon, kabilang na sina Undersecretary Mark Steven Pastor for Road Transport and Infrastructure, MRT General Manager Michael Capati at Light Rail Transit Authority o LRTA Administrator Hernando Cabrera ang sumunod sa utos ng DOTR para pag-aralan ang mga kailangan pang ayusin at bigyang pansin sa mga pampublikong transportasyon. Ang kani-kanilang mga biyahe ng pagsakay sa mga pampasaherong jeep, bus, LRT at MRT3 kasama na ang paglalakad ay halos umaabot ng 1 hanggang 2 oras. Samantala, bukod sa kanila, ilang rekomendasyon din ang nakukuha ngayon ng DOTR mula naman sa publiko na silang araw-araw nakakaranas ng hirap sa pagkukommute. Ang ilan sa mga ito, sinabing dapat na i-deploy ng mga government offices ang kanilang mga bus kapag nasa opisina na ang kanilang mga empleyado para mapakinabangan ng publiko. Nanawagan din ng iba na tingnan ng DOTR ang kawalan ng waiting shed ng mga pasahero sa ibang sakayan lalo na tuwing umuulan. Magugunitang ipinag-utos ang obligadong pagkukommute 1 beses kada linggo sa mga kawani ng DOTR sa rail at road sector para personal nilang maranasan ang problema ng mga mananakay at makapagbigay sila ng mga rekomendasyong solusyon. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.